Isang malagim na trahedyang naganap sa Sitio Culasisi, Antipolo noong December 3, 1993. Sinabing sinapian si Winifredo Masagka. Kaya niya nagawang managa ng 5 tao. Ngunit ano ba ang katotohanan sa likod ng Antipolo Massacre? Walang nasapian siya. Normal siya na tao. Akala niya siguro wala nang lalabas na katotohanan. Kaya wala na alam niya, walang nakakita. Maaaring takot din siya doon sa grupo ng pumatay. Magandang gabi. Ako naman, Arnold Clavio. Ang mga tanong ng kahapon, sisiya sa atin ngayon, dito sa Case Unclosed. Nabalot sa lagim ang Sitio Culasisi sa Barangay San Luis, Antipolo noong gabi ng Disyembre 3, 1993. Tandang-tanda pa ng dating kapitan ng sitio na si Nehemia Sabasan ang mga pangyayari. At ang kanilang report, may nag-aaway daw. Sabi ko wala naman pala yata problema. Sabi nung informant dito, mga tanod ko, hindi ka, may dugoy kayong itak. Baka pinagpapatay yung nakatira sa bahay nila. Agad nilang pinuntahan ang bahay ng nagsumbong. Gusto daw pumasok sa bahay ang isang lalaki na may dala ng itak. Tulong! Pinagpapatay na yung mga tao! Ang sabi ko sa kanila, sana yung papasok sana pa. Hindi ka namin pinapasok dahil may itak, duguan yung itak eh. Kaya tumakbo doon sa dilim. Kinuha daw yung insecticide, tinunggan ng gano'n, tapos tumakbo sa madilim. Hindi na nila napansin kung nasaan na napunta pista. Hindi na sinunod madilim eh. Nakilala ang lalaki may hawak na itak na si Winifredo o Winnie Masagka. Dali-dali nilang pinuntahan ang bahay nito. Ngunit walang Winnie Masagka o pamilya nito ang naabutan nila sa loob ng bahay. Ang kanilang natagpuan ay ang 5 kapitbahay nila Winnie na wala ng buhay. Sina Hermogenes de la Cruz at ang kanyang kinakasama na si Emilia Engracio. Kasama din sina Rolando Garcia at ang anak nitong sa unang asawa na si Juvelyn Garcia. Bukod doon, sabi ko sa mga tanod, paligiran natin ang bahay nito. Umikot kami, ikutan namin. Doon sa labas, siguro mga 5 meters magmula sa likod ng bahay kay nakatakbo eh. Isang babae naman na talagang chinap-chap talaga. Kinilalang babaeng nasa labas ng bahay na si Emerita Avendaño, kinakasama ni Rolando Garcia. Taga eh, kasi hindi po kung saksak, siyempre maliit eh. Malalaki, talagang taga talaga. Si Amy nga, yung nasa labas, 3 hiwa pa itong pisngin yun. Pati mga kamay niya, binali-bali talaga. Nakadapa doon sa kawawa nga ang katayuan. Tumawag sila agad ng pulis upang imbestigahan ang pangyayari. Ayon sa Antipolo Municipal Police Station, si Winifredo Masagka ang pumatay sa mga biktima. Ito daw ay base sa testimonya ng kanyang asawa na si Cecilia na natagpuan ng pulisya malayo sa kanilang tahanan. Humihingi daw ito ng tulong. Si Winifredo Masagka ang nakita ng kanyang asawa na si Cecilia Masagka na pumasok. May dalang itak ay pinagtataga umano yung mga taong mga biktima na yan. Ayon pa rin sa kanya, nung matapos na bago pumasok si Winifredo Masagka, ay inaawat niya ito. At ang sabi sa kanya ay huwag kang makialam para hindi kayo madamay. Ayon pa sa mga salaysay ni Cecilia, sa mga pahayagan noon, tila sinapian daw ang kanyang asawa. Ilang araw daw bago ang krimen, unting-unting nagbago ang ugali ng kanyang asawa. Mula raw nang mabili nito ang isang bolo. Walang nasapian siya. Normal siya na tao.
Yung tahimik na niya. Yun ang kanyang ugali talaga. Pero normal yun. Pero mahirap siguro ang sapi eh. Sinikap ng case unclosed na hanapin si Cecilia Masagka. Pagkatapos ng 16 na taon mula ng maganap ang krimen, ngunit ito'y nawala ng parang bula. Kinabukasan matapos ang krimen, agad daw hinanap nila chairman si Winifredo Masagka. Mga pasado alas 7 na ng umaga, maliwanag na nang makita namin ito doon sa burol na kung saan nakahandusay. Nakatihaya siya na wala nang patay na. Bumubula yung bibig niya, may mga bula rito. Siguro sa lason, sa alak. May tama siyang palo rito. At saka yung masugat dito na konti. Dito parang naplisan lang nataga. Ayon sa autopsy report ay sinagawa ng PNP Crime Laboratory Northern Police District Command kay Winifredo, cardiorespiratory arrest due to shock secondary to chemical poisoning ang ikinamatay nito. Sa pagkamatay ni Winifredo, naisama nito sa hukay ang misteryo ng karumaldumal na krimen. Kung ang asawa ni Winifredo Masagka ang tatanungin, sinapian ito kaya't nagawa niyang managa ng 5 tao kabilang na ang isang bata. Dahil dito inakala na ng pulisya ng Antipolo na sarado na ang kaso base na rin sa pahayag sa kanila ni Cecilia Masagka. Ngunit para kay Ruben Bernas, hindi raw sinapian si Winifredo kundi pinagplanuhan daw ang pagpatay noong gabi ng krimen. Lumutang si Ruben Bernas 3 buwan makalipas ang pananaga sa Sitio Culasisi, Antipolo. Hindi lang daw nag-iisa sa pagpatay si Winifredo sa mga biktima noong gabi ng December 3, 1993. Ayon sa kanya sinumpaang salaysay sa Antipolo Municipal Police, papunta siya sa bahay ni Hermogenes de la Cruz kung saan may nagaganap na isang inuman. Kasama sa inuman sina Winifredo Masagka, Rolando Garcia, Edgardo Bienviaje, Avelino Cisno, Tony Persia at 4 pang kalalakihan na pawang mga kapitbahay at kapwa magsasaka ng Sitio Culasisi. Ay, pare, tagay! Ay, kanan-dana! May naihi, may naihi. Malapit na daw si Ruben sa inuman ngunit di sinasadyang may narinig siya mga boses na parang nagtatalo tungkol sa isang ninakaw na blower ng palay. Pare, sawagin na natin yung blower. Di pwede, may pagkagamitan pa ako noon. Pare, baka sumabit tayo dyan eh. Bahala sa'yo. Ang sinasabing blower na ito ay ninakaw daw mula sa bahay ni Leon Tablete. Hindi nakilala ng pamilya Tablete ang mga salarin dito kaya't agad nagka-interes daw pakinggan ni Ruben. Nagtago si Ruben sa halamanan para malaman kung sino talaga ang may kasalanan sa naganap na nakawan. Kinilala ni Ruben sina Edgardo Bienviaje at Avelino bilang mga nag-uusap tungkol sa blower ng palay. Sa labas daw ng bahay nila Hermogenes, nag-usap ang dalawa. Bumalik daw sina Edgardo at Avelino sa inuman at makalipas ang ilang sandali ay tumayo ulit sina Edgardo at Avelino ngunit ngayon ay kasama na nila si Tony. Sabay-sabay daw umihi ang tatlo malapit sa pinagtataguan ni Ruben. Malinaw daw na narinig niya ang pinag-usapan ng tatlo. Kailangan natin patayin si Hermogenes. Nakita tayo. Gusto mo, di patayin natin. Radyo kayo dyan ha. Tara. Bumalik daw ulit ang tatlo sa inuman ngunit hindi pa man nagtatagal ay una na nagpaalam ang grupo nila Edgardo. Papunta na daw sila sa isa pang kapitbahay. Sabay-sabay na lang kami. Sige. Sige, ingat. Tagay mo na yan. Sunod daw na umalis sina Hermogenes, Rolando at Winifredo. Doong gabing iyon, sa bahay ni Winifredo makikitulog sina Hermogenes at ang kinakasama nitong si Emilia Engracio. Kasama na rin ang bisita ni Emilia na sina Emerita Avendaño
ang kanyang kinakasama na si Rolando Garcia at ang anak nito na si Juvelyn Garcia. Naghihintay rin daw ang asawa ni Winifredo na si Cecilia Masagka at ang kanilang mga anak. Nandun na si na Emmy, nakitulog nun sa bahay ni na Emilia at saka ni na Hermogenes. Dito sila nakitulog. Kung mga nagkaroon na nakawan, siyempre may tako. Akala nila sila ay safe. Doon sa bahay ni na Winifredo, doon sila lahat nakitulog. Dahil daw sa narinig na plano laban kay Hermogenes, sinundan ni Ruben ang tatlo papunta sa bahay ni Winifredo. 15 hanggang 30 metro lamang ang layo mula sa bahay ni Hermogenes. Pagdating umano sa bahay ni Winifredo, agad siyang nagtago sa likod ng bahay, malapit sa palikuran. Anong problema? Malis na kayo, parating na sila. Sabi mo. Maya-maya raw ay nakita na ni Ruben na lumabas na si Cecilia mula sa kanilang bahay kasama ang kanilang anak. Iniwan daw nito ang mga nakitulog sa kanilang bahay. Nanatili naman daw sa pintuan ng kanilang bahay si Winifredo na tila may hinihintay. Ilang sandali pa, dumating na ang 7 lalaki na kainuman nila kanina. Sina Edgardo Bienviaje, Tony Persia at Avelino Cisno, kasamang 4 pa na hindi nakilala ni Ruben Bernas. Lahat sila may hawak na mga bolo. Isang babae raw ang lumabas sa likurang pintuan at humihingi ng tulong. Inahabol daw ito ni Avelino Cisno at ang isang di kilalang lalaki. Di kalaunan, nakilala ito na si Emerita Avendaño. Parang tinadtad na pata itong kanyang mga braso. Tapyas ang ulo na halos lumabas ang utak. At sa dami ng taga, parang lumabas na yung may likod niya may baga. At talagang tadtad na tadtad. Maya-maya raw ay lumabas na si Winifredo, kasunod si Edgardo Bienviaje at iba pa. Lahat sila pawang duguan ang mga hawak na bolo. Tila nawala na sa dilim ang mga akusado at si Ruben. Dali-daling tumakbo pa uwi sa kanilang tahanan. Nung malaman ko na may testigo raw, in-interview ko siya rito. At talagang sa interview ko lang, umiyak na siya eh. Turnover na kinabukasan sa Gito, dito sa nasasakupan namin sa Gito, sa station. So doon siya muna kinustudi ng mga pulis hanggang tuloy-tuloy yung kaso. Dahil sa sinumpaang salaysay ni Ruben Bernas noong March 2, 1994, hinanap ng mga pulis ang mga akusado kinabukasan. Ngunit tanging si Edgardo Bienviaje ang kanilang nadakip. Tuluyan nang nawala ang anggulo ng sapi na unang ipinahayag ni Cecilia. Akala niya siguro wala nang lalabas na katotohanan. Kaya wala na alam niya, walang nakakita. Maaaring takot din siya doon sa grupo ng pumatay. Samantala, naglabas na rin ang warrant of arrest para sa 2 pang kasama ni Edgardo Bienviaje na sina Avelino Cisno at Cesar Persia. Sa paglabas ni Ruben Bernas, nabuksan ang bagong anggulo sa kaso. Isang bagay na magbibigay ng pag-asang makakamit ng mga biktima ang katarungan. Ang simpleng nakawan ay nauwi sa madugong patayan. Sa halagang 7,000 piso na blower ng palay, 6 na buhay ang nasawi. Maraming tao ang sangkot, ngunit iisa pa lamang ang nahuhuli, si Edgardo Bienviaje, isang mason at residente ng Sitio Culasisi, Pantay, Antipolo, ang isa sa itinurong salarin ng testigo. May lumitaw na nga suspect na kung saan mayroong tumestigo na sila ang may responsible sa malagim na sinapit ng mga biktima. Nagsampa ng kasong pagpatay ang mga kamag-anak ni na Emerita Avendaño, Hermogenes de la Cruz at Emilia Engracio laban sa mga nakilalang suspect na si Edgardo Bienviaje at ang hindi pa nahuhuli na sina Avelino Cisno at Cesar Persia.
Dinala ang kaso sa Antipolo Regional Trial Court, Branch 73, noong April 21, 1994. Ngunit nanindigan si Edgardo na inosente siya sa krimen at sa nakawang naganap sa sitio Culasisi. Nung pag-uwi ko ng araw ng Sabado, hatid ako ng pera sa pamilya ko. May mga pulis na nakaikot sa bahay ko. Inimbitahan po ako. Ang sabi, sumama raw po ako sa quarter. Mayroon lang gustong itanong sa akin yung ipilang pulis. Hindi ko po alam na yun pala, nasampa na po nila ako sa kaso ngayon. Sabi, kasama raw po ako sa patayan ng masakit. Tinuluyan na po nila ako hanggang sa hindi na po pinauwi. Kinulong na nila ako. Para kay Edgardo, maring nabayaran lamang daw ang testigo para ituro sila. Hindi ko po alam kung bakit dahil wala naman po alam na atraso kung bakit. Ngunit sa mga naging salaysay ni Edgardo, hindi siya pinanigan ng hukuman. Ayon sa hukuman, mahina ang naging depensa ni Edgardo na nasa Lucena City siya noong maganap ang krimen. Hindi rin ito nasuportahan ng testimonya ng kanyang iniharap na mga saksi. Ayon pa sa hukuman, dapat tunay na nagkaroon ng sabwatan at pagpaplano ng pagpatay sa mga biktima. November 12, 1999, ibinaba na ang hatol na habang buhay ng pagkabilanggo para kay Edgardo Bienviaje. Ang masinti sana ko, hindi nila nakamit yung katarungan ng mga nangyaring kapatayan na yun. Dahil paano pong nasasabi ko na nakamit nila yung katarungan na hindi naman po talaga ako ang totoong pumatay. At dahil sa kawalan ng pera, hindi na rin iniakyat pa ni Edgardo ang kanyang kaso sa mataas na hukuman. Sa kasalukuyan, 9 na taon na siyang nasa maximum security prison ng New Bilibid. Umaasa mga kamag-anak ng biktima na mahuhuli pa ang ilan sa mga akusado na sina Avelino Cisno at Cesar Persia. Kasama din ang ilan pa sa mga itinuturo ng saksi, sina Antonio Persia, Lito Persia at isa pang lalaki na hindi pa napapangalanan. Diyos na lang daw ang bahala kung ano ang maging parusa dun sa mga ibang pumatay na hindi nakulong. Sa patuloy na pagsisiyasa ng case unclosed, ang mga pagbabago sa lumipas na 16 na taon. Be one of the chosen few to learn from the masters at the 2009 Eyewitness Docu-Seminar. Howie Severino, Jay Taruk, Sandra Aguinaldo, and Cara David reveal the secrets of producing award-winning documentaries. To apply, submit your resume and an essay about your favorite Eyewitness episode by mail to Eyewitness, GMA Network Center, Diliman, Quezon City, or by email to iwit.docufest@gmail.com. Chosen participants for the free seminar will be notified through phone or email. So don't miss this chance to discover what goes on behind television's finest hour. Application ends August 10. Log on to www.gmanews.tv for more details. Nang malamang qualified siyang kumandidato sa pagkapangulo, si Ariel with a capital A at si Maverick only rumampa na. So what, Mr. President? Are you ready to roll? At lumapit sa isang partido. What's up, party people in the house? Ate, paghihawak lang ito, baka lumipas. Right in front of you is your standard bearer. Joke ba ito? Gusto kong maging Pangulo. July 26 sa GMA. Sa 16 na taong lumipas, nagiba na ang mga tirahan ni na Winifredo at Hermogenes sa sitio Culasisi. Ngunit para pa rin sa mga taga-sitio, sariwa pa sa alaala nila ang nangyari noong gabi ng December 3, 1993. Diyan lang po, diyan. Yan ang bahay ni Winnie Masagka. Dito may maliit na daanan sila dahil iniigiban nila yan dyan noon eh. Hindi sila kumuha ng tubig na inumin. So walang ibang except yun. Alam ko namin dito yung binadaan. Kasi ang kwento naman ng asawa, sa sapa daw sila lumaan. Walang ibang sapa nito na malapit ito eh.
Minsan na daw napalot ng takot ang kanilang lugar, kaya't umaasa sila na sana'y hindi na ito maulit muli. Nagkaroon ng katahimikan talaga rito. Walang nakawan, wala nang krimen. Magmula noon, wala nang krimen yon. Natahimik sila lahat talaga, parang natakot sa batas talaga. Si Edgardo Benbiahe patuloy naman na umaasa ng kaliwanagan sa kanyang kaso na kinasasadlakan. Atin na natin po ay magkaroon ng kalinawan at mabuksan niyo po yung totoo at lumabas po talagang totoong ito, gumawa nito. Para naman po magkaroon po ako ng kalayaan. Sumisigaw rin daw siya ng katarungan. Kaya pa sa Diyos ko, nangami ko yung pangyayari po sa akin. Malaming nawala na nadamay na buhay pa katulad ng pamilya ko. Nagkawatak-watak po kami. Asawa ko nawala. Ang mga anak ko, katulad po niya, malalaki na. Lalaki, walang pinag-aralan. Sinikap ng case unclosed na hanapin ng saksi na si Ruben Bernas. Ngunit hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa siya nakikita. Ngunit para man sa mga naulila ng mga biktima, naghihintay pa rin sila na maging lubusan na ang katarungan. Sana ngayon mabigyan pa ng katarungan at mahuli pa yung mga suspect na at large. Katarungan na maglalabas ang katotohanan at ang magiging daan na tuluyan ng maghilom ang masakit na bahagi ng nakaraan. Ito rin daw ang paraan ng tuluyan ng matapos ang misteryo ng Antipolo Massacre. Hanggang sa susunod na Webes, ako naman Arnold Clavio. Ang mga tanong ng kahapon, sisiya sa atin ngayon sa Case Unclosed.